lang, wag ka munang mag-scroll at syempre magbibigay mo tayo ng ating word of the day at sagutin natin ito katanungan na to. Ang sabi dito, can a person commit a felony even without intent? So actually, yung katanungan natin is napakaikli lang pero magandang katanungan to. Maganda yung magiging konsepto ng ating word of the day ngayon, no? Sabi dito, ang isang tao ay maaari bang makapag-commit ng nasabing felony kung wala siyang intent? Yan, so magandang katanungan, no? Unang-una is, ano ba yung felony? Tandaan natin class, yung felony kasi natin that is considered is an act or omission punishable by revised penal code. So ibig sabihin class, lahat ng mga krimen na under revised penal code ay tinatawag natin yung felony. For example natin yung murder, homicide, mga physical injury, etc. na which is nakasaad sa ating revised penal code na mga krimen, that is considered, tinatawag natin siyang felony. Ngayon, sa pagpipilian kasi natin dito class, ikis na agad yung mga tinatawag nating partially, yung maybe, kasi yung maaring sagot natin dito is about yes or no lang naman. Okay? So ngayon, maari ba na ang isang tao ay makapag-commit ng felony kahit wala siyang intent? Okay, the answer is yes. Kasi class, yung ating felony, it could be committed in two ways. Kasi meron tayong tinatawag na intentional felony, tapos yung culpable felony natin. Tandaan natin class, meron tayong tinatawag dito na dulo, deceit, kulpa, tsaka yung fault natin. Pag sinabi kasi nating dulo or deceit, ito yung tinatawag nating intentional felony class, na which is yung elements dito, unang-una, may freedom, may intelligence, tsaka intent. Pagdating kasi natin sa culpable felony class, yung kanyang magiging elements naman is pare-pareha lang sila. Meron tayong tinatawag na freedom pa din, intelligence, but pagdating kasi dito sa culpable felonies or itong tinatawag nating culpa or fault, the intent was substituted by the negligence and imprudence. So ibig sabihin, pagdating sa culpable felonies class, wala nang intent. Sa intentional felony, intent is an essential element. Pero pagdating kasi dito sa culpable felonies, yung nasabing intent, pinalitan siya ng tinatawag nating negligence tsaka yung imprudence. Yung tinatawag nating lack of eye foresight, that is negligence, tsaka yung ating lack of physical skill or lack of physical ability, that is belong to imprudence naman. So ibig sabihin class, maaring makapag-commit ng felony or isang krimen ang isang tao kahit wala siyang intent dito sa tinatawag nating culpable felonies. Kasi sabi nga natin, wala kang ang intent sa pag-commit ng nasabing krimen, pero it's because meron kang kapabayaan or kakulangan, kaya maaari ka pa ding liable sa nasabing krimen or sa nasabing nagawa mo. Pero take note lang natin class, itong culpable felonies kasi natin under Article 365 of Revised Penal Code, ang pinaka most serious imposable penalty kasi dito is only prison correctional to its medium and maximum period. So ibig sabihin class, iba siya sa tinatawag nating intentional felonies. Kasi ang intentional felonies kasi class, yung magiging penalty na nasabing krimen is maaari siyang umabot hanggang reclusion perpetua. Like for example, yung murder natin, aabot siya hanggang reclusion perpetua kasi nga intentional felony. Pero pagdating kasi dito sa culpable felony class, yung pinaka most serious imposable penalty ay maaari lamang umabot sa prison correctional and its medium and tinatawag nating maximum period. For example natin, kung homicide, pinatay mo siya homicide by means of tanong talaga intentional felony bilong. Ibig sabihin sinaksak ko si Pedro tapos namatay, homicide. So ang magiging penalty nun, that is considered reclusion temporal. Pero pagdating kasi class dito sa culpable felonies, pagpalagay na lang natin, nagmaneho ako ng motor, nasagasaan ko si Pedro tsaka namatay, tapos found out wala man talaga akong intention na sagasaan siya, pero it's because sa kapabayaan ko, it's because sa negligence or imprudence, nasagasaan ko siya, namatay. So ibig sabihin, that is papasok sa reckless imprudence resulting to homicide. Ang magiging imposable penalty nun, that is only prison correctional in its medium and maximum period. So ibig sabihin, mas mababa yung magiging penalty dito sa culpable felonies. It's because absent of intent nga siya, pero because of the presence of negligence and imprudence, maaring liable ka pa din. So paano? The correct answer natin dito, yes, ang tao ay maaring makapag-commit ng nasabing krimen or felony even without intent. So yan lang muna sa akin, at syempre ito pa din ang inyong lingkod, your Mr. Word of the Day, Emmanuel Damastor Schumann, Villa Esther Balacalo sa CVRC, National Lecturer and a Registered Criminologist, na nasabi sa inyo na para pumasa sa board examination, kailangan natin ang basusya at tsamba. Basusya, basa, sulat and share, sabi ng tsamba, tiyaga, sipag at manalangin bawat araw. Thank you so much. God bless you all.